Mula sa verse 1 ng Psalms 128 at hanggang katapusan ng Psalms 128. At napakahalaga po na ating unawain ang nilalaman ng 6 na talatang ito. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house. Thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thou shalt the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of your life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Kaya atin pong palalimin at gawing malawak ang atin pong paglakad na may takot sa Panginoon. So ang titulo po ng mensahe for this last Friday of 2011, Fear God, Receive Supreme Favor. Fear God, receive supreme favor. So supreme is far greater than great. So fear God, receive supreme favor. Nais ko pong inyong maunawaan the meaning of life. Kailangan maunawaan mo the meaning of life. At ang pangalawang dapat na maunawaan mo ngayon, that the unseen goes before the seen. Yung hindi nakikita ay higit na una kaysa mga nakikita. Kaya para maunawaan po natin yung mga hindi nakikita, kailangang alam mo kung ano ang kahulugan ng buhay. The meaning of life. Kaya kung atin pong sisiyasatin dito sa Psalms 128, ito po ay punong-puno ng magagandang gagawin sa atin ng Diyos. At kung atin pong sisiyasating isa-isa, ang pagkatakot sa Panginoon ay pamumuhay sa Kaniyang mga landas. At ano ang mangyayari kapag tayo'y may takot sa Panginoon at namuhay sa Kaniyang landas? Yung lahat ng iyong pinagpaguran ay hindi mo pakikinabangan. So, ibig sabihin, walang masasayang. Lahat ng iyong pinagpaguran, lahat ng iyong pinagpunyagihan dahil may takot ka sa Diyos at lumalakad ka sa pamamaraan ng Diyos, ikaw ay laging makikinabang. Amen po ba? So, atin pong kailangang maunawaan ano ba ang tunay na kadahilanan ng buhay. What is the full meaning of life? Kaya't kung atin pong titingnan ang iyong asawa, so magiging kang maligaya sapagkat ang buhay mo ay magiging mahusay. You will be happy because your life will be well on the face of the earth. So ano po ba ang wellness? Ang wellness po ay anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon, tayo po ay laging may handang pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya may 4 na bagay po ako na nais kong inyong huwag kalilimutan. Number 1, go for the honor of God. Number 2, exhaust all your effort for His honor. Number 3, mindful only and always for His honor. And then fourthly,
nothing but His honor. So, yun pong pagpaparangal sa Diyos, yun po ang dapat nating paunlarin. Yun po ang ating dapat na laging mithiin at nilalaman ng ating puso at isipan. Karangalan ng Diyos. So, ano ang karangalan at paano pararangalan ng Diyos? Kailangang naunawa natin na Siya ang may likha sa atin at ito ay totoo. Ikaw at ako'y nilikha ng Diyos. Kaya kailangang tuloy-tuloy tayong maniwala na nilikha tayo ng Diyos. At nais ko rin pong maunawaan nating lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa Romans chapter 8, sa verse 18, dalawang bagay po ang huwag mong kalilimutan. Suffering and family. Meron po tayong lahat na daraan ng mga tiisin. Kaya kailangang pagtibayin po natin ang ating pamilya. Sapagkat sa ating mga tiisin, ang makapagdudulot lamang sa atin ng unawa ay ang ating sariling sambahayan. At kung mapapansin po natin, ang unang nilikha ng Diyos na si Adan ay binigyan ng Eva at ang simula ng sangnilikha ay pamilya. Hello? Amen. So sa 8:18 ng Romans, for I reckon that the sufferings, plural, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So when shall the glory be revealed? When we are passing through suffering. Sufferings. Hello? Kaya kung may tiisin ka, glory. Amen? Huwag mong sabihin na ang hirap ng buhay, huwag kang magrireklamo. Tiisin mo lang yung tiisin mo. James 1:12. Kailangan po na pagtiisan mo yung tiisin mo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kaunting tiis lang. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, so lahat po tayo idaraan sa pagsubok. Amen? For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, ano ang mangyayari sa atin kapag dumaraan tayo ng tiisin? Hebrews 10. Tingnan natin sa Hebrews 10:35. Na kailangan makita mo po suffering and family. Kaya nga, may mga tiisin ang tatay at nanay dahil siya may pamilya. At kahit wala pang pamilya, may tiisin din dahil siya ay kabilang sa isang pamilya. Sino po rito ang walang pamilya? Ibig sabihin, wala ka bang tatay at nanay? So lahat po tayo may pamilya, amen? Kahit binata ka pa at dalaga ka pa, may pamilya ka sapagkat ikay may kapatid. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya patibayin mo yung relasyon sa sambahayan. Amen po ba? Sapagkat walang makatutulong sa iyo kundi ang iyong mga mahal sa buhay. Maaaring hindi ka mahal ngayon, pero pagdating ng pagkakataon, lilitaw din yung pag-ibig na yun. Kaya magpatuloy tayo sa pagpapatibay ng pamilya. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. So, pansinin po natin, sino ang paggagantimpalaan? Those who have confidence. Yung mga may tiwala. At saan yung tiwala? Dito po nagsisimula sa puso at sa ating isipan. So, wag mo raw i-aalis. Ano po? Wag mong itatapon yung iyong tiwala sa Panginoon sapagkat ito ay may gantimpala at meron itong kabayaran. Sa verse 36, for you have need of patience. Wow. Suffering, patience.
that after you have done the will of God, you might receive the promise. Kailan tatanggapin ang pangako? Kapag dumaan ka na sa mga pagsubok. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, matutupad ang pangako ng Diyos kapag ikaw ay dumaan na sa mga tiisin. Hallelujah! Kaya kung ikay may tinitiis, ikaw ay papunta sa iyong gantimpala. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. This is pure gospel. Nakukuha niyo po? Kaya nga, laging unawain mo na katotohanan lamang na iyong matututunan ang magpapalaya sa iyong puso at isipan. Hindi po rito pinag-uusapan ng pera sapagkat ang pera po ay hindi Diyos. Hello? Huwag mong ipagkakamali na pera ang iyong Diyos. Ang pera po ay isinusunod ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Ang provision po ay dinaragdag ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kaya ano ang iyong pakikinangin sa iyong buhay? Pagkatakot sa Diyos. Pag mamamatay ka na, magpuri ka sa Diyos at hahaba ang iyong buhay. O, purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawaing mabuti. After you had been tried, after passing through the test, ano ang mangyayari? Huwag po natin kalilimutan na yung matitinding pagsubok ay ipagdiwang mo. Hello? Ulitin kong muli. Ang matitinding pagsubok po ay landas patungo sa iyong gantimpala. So, ibalik natin sa Romans 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. When shall revelation take place in your life? When you are right on your suffering. I reckon that the sufferings of this present time are not worthy. So, hindi pwedeng itulad sa luwalhati na isisiwalat sa atin. So, what will be that revelation in us while we are passing through sufferings? Ano po yung revelation? Verse 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Kailan malalantad ang mga anak ng Diyos? Yung mga anak ng Diyos na idinaraan sa mga matitinding pagsubok ay lilitaw. Sapagkat sa kaibuturan ng ating puso, ating maunawa na kung si Jesus nga ay dinaan sa pagsubok, tayo rin ay daraan para maranasan natin ang kanyang mga tagumpay. Amen po ba? And then, ang sabi sa verse 20, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Kaya kung atin pong uunawain, ang lahat ng nilikha ay nilikha sa kawalang kabuluhan. Hindi sa ibig ng nilikha. Hindi gusto ng nilikha na siya naghihirap. Hindi gusto ng nilikha na wala siyang pera. Pero atin pong unawain ang dahilan. By reason of him. So, sino po ang may dahilan na tayo dinaraan at pinapahintulot sa mga pagsubok? Sino po ang may dahilan? Ang Diyos. Who had subjected the same in hope para tayo matutong umasa sa Kanya. Kaya, para iyong pakinabangan ng mga tiisin mo, magsanay ka ng umasa sa Diyos. Nang iyong kagalingan ay magmumula sa Diyos. Nang iyong kaluwagan sa buhay ay magbubuhat sa Diyos. Nang iyong pagtatagumpay sa iyong mga dinaraan ng pagsubok ay magmumula sa Diyos. So, activate hope in God. Iyong buhayin, iyong pasiglahin, iyong paunlarin ang pag-asa mo sa Diyos.
Sapagkat ang tunay na dahilan ng ating buhay ay naghahanap ang Diyos ng mga tagapagmana. Glory. Sa verse 21, so kailangan ng Diyos ng magmamana ng kanyang nilikha. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Nais ko pong inyong maunawaan na gusto ng Diyos na ikay magmana. Hello? Ang hinahana, so the full meaning of life is for you and me to be an heir together with Jesus. Tayo po'y kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang ating mamanahin? Ang langit at lupa. Kaya kung maunawaan mo ang meaning of life at ang tunay na kahulugan ng buhay, ay tanggapin mo na ikay tagapagmana. Amen? Na ikaw ay tagapagmana. At ano ang iyong mamanahin? Ngayon atin pong unawain na ikaw bilang tagapagmana ay kailangang tanggapin mo itong katotohanan ito. At ang mga tagapagmana po ay pagagamitin niya ng kanyang kapangyarihan. So if you know the power that God will bestow on you, kung alam mo yung kapangyarihang ibibigay sa iyo ng Diyos at gamitin mo yon sa pakikipagkaibigan. So use the power of God for friendship. Gamitin mo ang kapangyarihan ng Diyos para po sa pakikipagkaibigan upang ang tao'y mahikayat na makita rin ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga ating unawain. Ang sabi po ng Genesis chapter 1. Tingnan po natin. Mas malawak po yung mga lugar at mga bagay na hindi nakikita kaysa nakikita. Sa verse 1 ng Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. So, mula sa wala, ipinahayag niya na magkaroon. Mula sa wala. Mula sa hindi nakikita, nagpakita yung hindi nakikita. Kaya nga, unawain mong mabuti, kapag iyong itinuloy-tuloy ang iyong pagpaparangal sa Diyos, at kailangan ito ay paunlarin mo, kailangan ito ay iyong pagtibayin, kailangan ito ay maging buhay mo ang pagpaparangal sa Diyos. Kaya nga ating unawain, if you know the meaning of life, and the meaning of life is for you to be an inheritor or heir. Tagapagmana. Kaya nga, together with Christ, we are inheritors. We are heirs of God through Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga, unawain nating mabuti, ipinagagamit niya ang kanyang kapangyarihan. At ang sabi niya, if you believe in me, the work that I do, you shall do. I give you power and I give you authority. Use it for my glory. Kaya meron ka pong kapangyarihan. Kaya pag binigyan ka ng pera, lalago yan. Sapagkat ikaw ay may kapangyarihan. Kaya pag binigyan ka ng pagsubok, lalago ka. Amen? Amen. Maaaring hindi mo pa ito matanggap ngayon, pero tanggapin mo na rin. Sapagkat
Ang unang-unang sabi niya sa nilikha niyang Adan, ito po, wag mo pong kalilimutan. Sa verse 28, lagi po natin itong binabalik-balikan at binabasa, Genesis 1:28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So ano po ang ating gawain? Lagyan ng pagpapala ang lupa. Hello? Saan manggagaling na pagpapalain mo ang iyong barangay? Mula sa wala. Isipin mo po itong mabuti. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Subdue it and have dominion. This is power. Subdue it and have dominion. Praise God. Nakukuha niyo po. Kaya napakahalaga po na kilala natin ang Diyos upang sa pagkakilala natin, maparangalan natin ang Diyos. Dahil kung hindi kilala ng tao ang Diyos, hindi niya mapaparangalan ng Diyos na hindi niya kilala. Paanong sasambahin ng tao si Jesus kung walang magpapakilala kay Jesus? Minsan, sa nakaraang panahon, may nagpakilala sa iyo kay Jesus, kaya si Jesus ang iyong Panginoon. Amen? Kaya kailangan ikaw rin ay maging daluyan ng pagkakakilanlan kay Jesus. Kaya gamitin mo yung kapangyarihan mo dahil ikaw ay may kapangyarihang inilagay sa iyo ng Diyos. Be fruitful and multiply and replenish the earth. O napakaganda po ng pagkalikha sa atin. Napakaganda po ng pagkalikha. Ikaw ay hindi baliwala. Kahit sa bahay ka lang, hindi ka baliwala. You will create inside your house. You will create a home that is filled with the mighty presence of God. Kaya nga, ating unawaing mabuti. Ikaw at ako ay may kapangyarihan. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay may kapangyarihan. Ako rin ay may kapangyarihan. Oh, kung mauunawa mo lamang at mananalig ka lamang ng tuloy-tuloy sa Diyos. Habang ako ay nagbabasa ng Biblia, ikaw ba'y nagbabasa ng Biblia? Naunawaan mo ba yung iyong binasa? So, sa Daniel, atin pong tingnan mabuti sa Book of Daniel, sa chapter 2, verse 20 hanggang 22. Daniel 2:20 to 22. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Verse 21, And He changeth the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Atin pong pansinin, ang nagbabago ng mga oras at mga panahon, sino raw nagbabago ng mga oras at panahon? Ang Diyos. So ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kanina may tumawag sa akin na nagpapapray sa kanyang pinsan na nasa California dahil meron daw dumaraan na masungit na panahon, windstorm, at umuuga daw ang mga bahay dun sa kanilang lugar. Pati lupa umuuga. So, atin pong pansinin na sa Diyos lamang ang paghingi ng tulong dahil ang Diyos lamang ang makakatulong. Lalo na sa mga pambihira at imposibleng sitwasyon. Sapagkat kailangan kilalanin natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ngayon natin pong unawain sa verse 22. Nais kong inyong maunawaan na ang Diyos lamang ang ating buhay na pag-asa. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him. Ngayon nais ko pong inyong maunawaang mabuti. Bakit kaya si Daniel ay hindi isinama dun sa tatlong kalalakihang si Shadrach, Meshach at Abednego dun sa pugon? Bakit kaya? Inisip ko yun eh.
Bakit kaya, nasaan kaya si Daniel? At hindi siya isinama, natitiyak ko na si Daniel ay hindi rin lumuhod sa itinayong rebulto ni Nebukadnezar. Pero bakit hindi siya isinama? At naunawa ko na dahil si Daniel ay pinagkalooban ng kakaibang karunungan. Ang sabi ni Nebukadnezar sa 400 niyang mga tagapayo, sabihin ninyo sa akin kung ano ang aking panaginip at ipaliwanag ninyo ito. At si Daniel ay nasa kanyang bahay at hindi niya alam na may tanong ang hari. At walang makapagkwento ng panaginip ni Nebukadnezar. Makinig po kayong mabuti dahil nandito ang susi ng inyong magiging tagumpay sa pagtatapos ng 2011 at pagpasok ninyong higit na mas matagumpay kaysa 2011 sa 2012. Amen po ba? So ngayon, mapapansin po natin na si Daniel at ang tatlong kabataan na si Shadrach, Meshach at Abednego ay kasama doon sa papatayin. Dahil walang makapagsiwalat ng panaginip niya. Ang sabi ng 400 na mga magicians at mga matatalinong tagapayo ni Nebukadnezar, ang sabi niya, mahal na hari, imposible po na malaman namin ang panaginip mo malibang ang Diyos ang magsiwalat sa amin. Diyos lamang po ang magsisiwalat niyan, mahal na hari. So yun, ang hindi na malayan nila ay payo niya doon sa hari. At nung si Daniel ay dadamputin ni Aryok na mamumuno sa pagpatay doon sa mga tagapayo ni Nebukadnezar, ang sabi niya, Aryok, wag mo naman akong isama. Ano ba ang dahilan at ako isasama mo doon sa papatayin? Walang pagkwento doon sa panaginip ng hari. Pagbigyan mo ako ng ilang sandali at ako ay tatawag sa aking Diyos at hihingin kong ikwento sa akin yung panaginip ni Nebukadnezar. Ganun po yung kanyang relasyon. At ikinwento ng Diyos kung ano ang napanaginip ni Nebukadnezar. At ang sabi niya, mahal na hari, ang iyo pong napanaginip, ang ulo'y ginto, ikaw po yun. At ang dibdib ay bronze, iron, and mix of iron and clay. Ito po yung mga kingdom of men na itatayo sa daigdig. At yun pong malaking bato na gumulong mula sa bundok ay isang kaharian na wawasak doon sa lahat ng kahariang yon. At yung batong yun na gumulong mula sa bundok ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang kaharian. At yun tayo sa ating panahon. Amen po ba? The kingdom of our Lord Jesus Christ, and we are inside that kingdom. Nakukuha niyo po? Kaya nagkaroon ng dekrito, nagbigay ng dekri si Nebukadnezar na ang Diyos ni Daniel, ang totoong Diyos na nagsisiwalat ng mga lihim. Na ang sino mang lalait sa Diyos ni Daniel ay papatayin at pipinuhin ng katawan. Matindi po yung dekrito ng hari. Dahil sa matindi niyang paghanga at paggalang sa Diyos ni Daniel. So remember this, that through your sufferings, allow God to raise you up. Amen po ba? Through your tests, allow God to lift you up. Amen. Hallelujah. There will be revelation. There will be recompense and there will be reward. Huwag kang aasa sa kayamanan dahil isang kisap mata pwedeng alisin yan sa isang tao. Pero umasa kay sa Diyos. At ang hiningi lang ni Solomon ay karunungan. At ang karunungan para mapasa atin, magkaroon lang tayo ng takot sa Diyos because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya paunlarin mo yung pagkatakot mo kay Yahweh. Paunlarin mo yung takot mo sa Diyos and you will be well favored. Nakukuha niyo po. So, what is the greatest blessing? Kailangan maunawaan mo ang dakilang pagpapala. Ngayon,
si Daniel ay inilagay sa court of the king. At ang binigyan ng utos ay yung nasa province of Babylon. Na pagtunog ng mga pagtunog ng mga alpa, pagtunog ng mga tugtugin, lahat ng tao ay magpapatira pa sa harapan ng ribulto na itinayo ni Nebukadnezar. At dahil ang tatlong kabataang ito, si Shadrach, Meshach, Abednego ay tapat sa Diyos, hindi sila lumuhod at nagpatira pa. At may nagsumbong. At dahil ang tatlong ito na binigyan ng mataas ding posisyon sa probinsya ng Babylonia, dahil sa rekomenda ni Daniel, mabait ang trato ni Nebukadnezar. Totoo ba ang sumbong sa akin na kayo hindi lumuluhod sa estatwang pinatayo ko? At sabi, mahal na hari, ang amin lamang pong luluhuran ay ang aming Diyos. Nagalit ang hari at pinainit ang pugon na pagsusugbahan sa kanila ng 7 ulit na init. At sila'y ginapos at sila ay dinampot ng mga batikang kawal ng hari. At bago maihagi sila doon sa pugon, nasunog na yung mga maghahagis. Pero nung sila'y nasa naglalagablab na apoy na, nagulat si Haring Nebukadnezar dahil may ika-4 na lalaki. At yung lalaking yun ay ang Panginoong Jesus. At hindi siya nasunog. Praise God. So ano ang ginawa ni Nebukadnezar bilang gantimpala doon sa 3? At siya rin nagbigay ng decree katulad ng decree na ginawa niya kay Daniel. Na ang Diyos nitong 3 kabataang ito, ang tunay na Diyos, at walang sino man lalait sa Diyos nitong 3 kabataang ito. So your suffering in your test will reveal God is great and God is holy, that God is glorious, that God is merciful. Kaya gamitin mo yung iyong mga tiisin para ang Diyos ay makilala ng mga nakapaligid sa iyo. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, mapalad tayo sapagkat malayang naisisiwalat ang lahat. Alam niyo po ba na si John the Beloved ay hinatulan para lutuin sa isang kawa ng kumukulong langis? Yun po ang hatol sa kanya sapagkat siya ay tagasunod ng Panginoong Jesus. At siya niluto sa malaking kawali, talyase. Hindi siya naluto. Nagulat sila. Hindi naluto si Juan sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Kaya siya ay itinapon na lamang sa Patmos Island. Yun ay puro bato, walang tubig. At ang intensyon ay para siya mamatay sa gutom dahil hindi na siya pwedeng hatulan ng kamatayan, kaya exile na lang. Pero alam niyo po ba, na nung siya ay gutom na at hibang na, saka nakipag-usap sa kanya ang Diyos ng Book of Revelation na nasulat. Sa igting po ng iyong pagsubok, revelation will flow. Kaya huwag kang magrireklamo dahil makinig ka lang sa Diyos, dahil meron sasabihin sa iyo ang Diyos, at kapag narinig mo yung sasabihin, iyong gawin. Huwag kang hihiwalay sa Biblia sapagkat tsak na yung sasabihin ng Diyos ay kailangang ayon sa nasusulat. It is always as it is written. Thus saith the Lord. Kapag ito'y hindi luminya sa sinabi ng Panginoon at kapag hindi ito luminya sa isinulat sa Biblia, ay wag mong tanggapin yun, hindi yun mula sa Panginoon. Ang mula sa Panginoon ay yung la-line up sa nasulat. Kaya kailangan magbasa ka ng Biblia. Amen? O, purihin ng Panginoon. So, dito nakita natin na ikaw ay iniaangat ng Diyos. Kaunting panahon na lang. At ang isang kapansin-pansin na nakita ko, sa panahon ng mga lalaki ng Diyos, nung utusan ng Diyos si Isaac na huwag aalis ng lupain, inutusan siya
na magtanim ka sa tigang na lupa, at yun po'y nasa Genesis 26, hindi na po natin babasahin, 1-5, isulat nyo na lang. At siya po'y sumunod sa Diyos, nagtanim siya sa tigang na lupa. At ang sabi ng Biblia, noon ding taong yun, nag-ani siya ng sagana, at lahat ng mga mamamayan doon sa kanya bumibili ng pagkain sapagkat yung lupain lamang niya ang nabubuhay ang pananim. Sa mga katabing lupain, disyerto. Pero sa lupain ni Isaac, masagana ang mga pananim. Bakit? Bakit pinasagana ng Diyos ang kanyang lupain at ang kanyang mga pananim? Dahil sinunod niya ang Diyos sa imposibleng kalagayan. Oh, glory! Hallelujah! Kaya yung imposible nating sitwasyon, sundin natin ang Diyos at may gagawin ang Diyos at may pagpapalang ibubuhos ang Diyos sa atin. So, ang lahat ng ating kaharap na pagsubok ay panahon ng ating pag-unlad. Amen? Panahon ng pag-aangat sa atin ng Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. 25 taon o 24 na taon na baog si Sarah mula nung siya ay mapakasal kay Abraham. Wala silang anak. Pero nung takda na ng Diyos para gumawa ng himala, laging may gagawing himala ang Diyos at siyo'y nakatakda, maaaring ngayon, maaaring bukas, maaaring sa makalwa, laging may nakatakdang himalang gagawin ng Diyos. Huwag mong sayangin yung iyong mga pagsubok. Gamitin mo ito para maranasan mo ang kamay ng Diyos na gagawa ng himala sa iyong buhay. Madalas, pag may pera, ang Diyos pangalwa lang. Hello? Kaya kung magsasanay ka na sa Diyos umasa, pag nagkapera ka, walang masasayang na pera sapagkat sa Diyos ka lang maging umaasa nung wala kang pera. Huwag mo nang hintayin maubos pa ang pera mo para magtiwala ka ng lubusan sa Diyos. Habang ikay may pera, magtiwala ka na sa Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos dahil tayo ay magkakasama ngayon. Magtatapos tayo sa dakilang pagtatapos sa 2011 in the mighty name of Jesus. At ang sabi ng Diyos kay Joshua, magmarcha lang kayo ng 1 ulit sa bawat araw sa 7 araw. At sa ika-7, 7 ulit kayong magmarcha. Parang nakikipagbiruan yata ang Diyos. Kumikero yata ang Diyos. Ay ang kalaban, mga dalubhasang mandirigma ng Jericho. Pero dahil sumunod si Joshua, kahit matitipuno yung mga mandirigma sa loob ng Jericho, nilagyan ng Diyos ng takot ang kanilang puso at isipan. Kaya hindi nila mabuhat yung kanilang mga sibat dahil sobra ang takot nila sa mga Israelita. At bakit sila nagkaroon ng takot sa mga Israelita? Dahil bago dumating sila ng Jericho, pagkatawid nila sa Jordan, nabalita nila na ang Diyos ng mga Israelita ay lumipol sa mga hukbo ng Paraon at linulon ng dagat. Kaya ang kanilang pagkatakot, kasama nila ang Diyos. Kaya kailangang maipakita mo na kasama mo ang Diyos para sila ay matakot sa Diyos nating pinaglilingkuran. Oh, glory! At dahil sila ay masunurin sa Diyos, muling naghimala ang Diyos at nagiba ang bakod ng Jericho. And nais kong inyong ipagpatuloy that the true meaning of life is for us to be an heir to all of creation in Jesus Christ. Tayo po'y tagapagmana. Atin po yung lahat ng laman ng buong lupa. Pero ipakita mo na nagtitiwala ka sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, sikuhin mo siya, ipakita mo, may tiwala ka sa Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Tagutom sa Jerusalem. Dahil inadlangan ang lahat ng supply ng pagkain. Pero sabi ni Elisha, bukas darating ang malaking pagpapala ng pagkain dito. At ang maniniwala lamang ang makakaranas nung
himala ng pagkain. Amen po ba? Sasabihin mo sa iyong katabi, ang makakaranas lamang ng supreme blessing sa 2012 ay yung naniniwala ngayon. Yung naniniwala ngayon. Oh, purihin ang Panginoon. Dumating ang isang kabataan kanina at ang sabi niya, sabi ko, bakit nahamon ka na magbigay ng 5,000 sa poster? Mawawala rin lang po yung pera di maganda nang ilagay ko sa poster at alam kong may gagawin sa akin ng Diyos. Hello? At siya po'y nanggigigil na ibinigay yung 5,000. At ang sabi niya, alam ko po na may mangyayaring himala sa akin sa 2012. Amen! Hallelujah! Glory! At siya idinalangin ko, siya ang ikatlo na nagkaloob at nalalaman ko na mararanasan ng mga may poster ang kakaibang himala. Oh, purihin ang Diyos. Kaya nga po ating unawain. Ang sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, makikita mo ang aking pagliligtas sa inyo. Ang sabi ng Diyos kay Hezekiah, huwag mong katakutan si Sennacherib. 165,000 strong armed forces ang pinatay ng kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ni Gideon, 185,000. O baliktad yata sa panahon ni Sennacherib, 165 at sa panahon ni Gideon, 185, 135. Pero pansinin po natin yung kamay ng Diyos. At bakit nila naranasan yun? Sapagkat sila nagtiwala sa Diyos. At ang makapagpaparangal sa Diyos lamang ay yung nagtitiwala sa Diyos. Oh, hallelujah. So what is the greatest blessing? Ano yung pinakadakilang pagpapala? It is not faith, it is not prophecy. What is the greatest blessing? Basahin natin sa 1 Corinthians 13. At atin pong maunawaan what is the greatest blessing. Pero atin pong unawain muna sapagkat tayo po ay nasa napakatinding mangyayari sa 2012. At ang sabi po ng 12 verse sa chapter 12, dun muna ang ating basahin sa verse 31. Ipakikita ko po sa inyo ang greatest blessing and you have to desire and you have to pray that you will be blessed with this greatest blessing. But covet earnestly the best gifts. And yet show I unto you a more excellent way. The best gifts, pero ang pinakatampok po ay yung more excellent way. So what is the greatest blessing? The best gifts, yes, naririyan po, pero makikita natin yung the greatest blessing. So, atin pong tingnan isa-isa sa verse 4. 1 Corinthians 13, verse 4. Ikaw po'y magmatsyag na mabutit makinig para makita mo yung dakila at pambihirang pagpapala. Love suffers long and is kind. Love envieth not. Love wanted not itself, is not puffed up. Verse 5, love does not behave itself unseemly. Love taketh not her own. Love is not easily provoked. Love think no evil. Verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Verse 7, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Pansinin po natin yung verse 8. Love never fail, but whether there be prophecies, they shall fail. So pansinin po natin, magtatapos ang prophecy, magtatapos ang pagsasalita sa ibang wika, magtatapos ang kaalaman. Ano ang sabi sa verse 9? Ano pa ang mga magtatapos? At ang sabi sa verse 9, or we know in part and we prophesy in part. At atin pong unawain that the greatest blessing is love. Amen po ba? It is not the word that we speak. It is the life that we live. Hindi po yung salita natin ang makapagbabago ng isipan ng tao, kundi yung ating ugali. Hello?
The missionary is not a missionary because he knows the Holy Scripture. The missionary is a missionary because of their love. Amen po ba? Mahal mo po ba ang iyong mga kamag-anak? Mahal mo po ba ang iyong mga kapatid? Mahal mo po ba ang iyong kasambahay? Mahal mo po ba ang iyong asawa? Mahal mo po ba ang iyong biyanan? Mahal mo po ba ang iyong tatay at nanay? Mahal mo ba ang Diyos? Oh, purihin ang Panginoon. So what is the meaning of life? You are an heir to the vast wealth of God. And what is the greatest blessing? Love. Hallelujah. So, maunawaan po natin ngayon na ikaw at ako ay pinagpala. So, fear God, receive supreme favor. Kaya kapag ikaw po ay nagpatuloy na may takot sa Panginoon, ang tatanggapin mo ay ang sukdulang pabor. Supreme is higher than great. Great is higher than good. Good is higher than better. From better to good, from good to great, and from great to supreme. Hello? Better to good, good to great, great to supreme. Kaya nga mabuhay tayo in an excellent way. Covet the best gifts, but live in an excellent way. And the excellent way is love. Amen po ba? The greatest blessing is love. Verse 1 ng 1 Corinthians 13. Ano po ang sabi ron? Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I am become a sounding brass. So ano pa rin po ang nagpapabigat sa ating buhay ng pagpapala? Pag-ibig. Amen? Pag-ibig. Sabihin mo sa iyong katabi, pag-ibig. And then sa verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love, I am nothing. So you are worth greatly. You have great and supreme worth if you have love. Sa verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and I have not love, it profited me nothing. It profited me nothing. I am nothing. I am just like a clanging cymbal if I don't have love. Kaya nga, desire the best gift, covet the best gift, but desire the more excellent blessing. And what is that great blessing? Love. So live in love and let provision flow. Because when you are in love, hindi mo po pagmamaramutan ang iyong iniibig. Hindi mo po titipirin ang iyong iniibig. Amen? Amen. So kung iniibig mo ang Diyos, pararangalan mo ang Diyos. Kaya nga, sa kabuuan, our 2011 we will end and in 2012 we will start. Go for the honor of God. Amen? Exhaust all your effort for His honor. And then, mindful only and always for His honor. Nothing but His honor. And I tell you, blessings will flow. Amen? It will not stop. It will not be decreased. It will flow and multiply. Mapagpala po kayong tuloy-tuloy ng Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay napakabuti. Tayo po ay manalangin at hilingin natin sa Diyos na siya'y lagi nating maparangalan. O Diyos, Ikaw ay pambihira at Ikaw ay kagilagilalas. At sa pagsisiwalat mo, makikita namin ang mga hindi nakikita ng karaniwang tao. Maunawa namin ang mga bagay na mahiwaga. Sapagkat ikaw magbibigay ng pagsisiwalat sa amin, sapagkat kami ay may takot sa iyo at kami nabubuhay sa pag-ibig. Kaya puspusin mo ang bawat isa at maging maunlad at lalong lumalago ang pag-ibig nila sa iyo. Lahat kami ay umibig sa isa't isa. At ito ay igawad mo sa amin at maluwalhati ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng
Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya gawin po natin ang huling offering natin dito po sa Friday Revival. And then mamaya ipapaliwanag ko po what is in store for the